Kapabayaan ng contractor at tinipid na materyales umano ang kabilang sa mga dahilan ng pagguho ng pader sa isang warehouse sa Giginto, Bulacan kung saan 11 ang nasawi. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan, ipinatigil na rin ang konstruksyon sa naturang bodega. Si Julius Disamburon sa detalye. Minadali at tinipid, ito ang naging resulta ng investigasyon ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa nangyaring trahedya sa bayan ng Giginto kung saan ikinasawi ng 11 individual. Malinaw ani Bulacan Governor Wilhelmino C. Alvarado at Provincial Engineer Glenn Reyes na lumabag sa patakaran ang kumpanyang nasa likod ng gumuhong pader ng warehouse. Yung dulo na dapat na bakal na nag-uugnay sa pundasyon ay nakalitaw eh. Mukhang hindi inabot ng semento. So natural, mahina ito. At noon pa man ay nakita na nila na wala sa alignment. Mahina ang pundasyon. So, ang ginawa nila dinaya nila nilaparan para dumiretso, pero on the process, lalong bumigat. Ipinakita mismo ni Engineer Reyes sa PTV News ang naging assessment ng investigating team ng provincial government. Dahil tinipid ang mga ginamit na materyales, tila hindi ganoong katibay ang itinayong pundasyon ng bodega na siyang malinaw na paglabag sa National Building Code. So, meron naman po mga building, meron naman po mga structure na tumatagilid pero stable pa rin, hindi siya nagko-collapse. Ang nangyari po dito, yung pagkakatagilid po niya, dahil ang sasapu po niya na yung column. Usually po kaya naman ng column yan Ang nangyari nga po, tinipid nila yung bakal, pinalit po nila yung column, kaya po nag-collapse yung building. Kaugnay nito ay naglabas na din ng cease and desist order ang Department of Labor and Employment laban sa kontraktor ng itinatayong bodega. Sakop ng nasabing kautusan ang kontratistang Hocklim Co. Construction Corporation at principal nitong No. 1 Golden Dragon Realty Corporation na kapwa nagtala ng mga paglabag sa batas. Sa pahayag ni Labor and Employment Secretary Rosalinda Baldos, kasama sa nakitang paglabag ang kawalan ng Construction Safety and Health Program, response teams, engineers at safety officers ng mga kumpanya. Ginawang barracks doon sa gilid, iyon ang binuwalan, kaya yung natutulog hindi na nagising. Importante riyan yung pagsunod sa program of works, maging honest ka, maging tapat ka sa trabaho mo, lalo na yung mga kontratista. Paliwanag ni Mayor Ambrosio Cruz, isa ding nakikita ang kawalan ng suporta sa pader matapos hindi mabuhusan ng semento ang bigang kakapitan nito. Alam din ng kontraktor na progress billing sila kaya minadali upang makasingil ng malaki. Nasa akin pong likuran, ito yung mismong site na kung saan nga po nangyari yung nasabing aksidente. Kitang-kita ninyo kung gaano yung kalunos-lunos na nangyaring trahedya dito, yung pagbagsak ng pader. At kung mapapansin ninyo, nakausli pa yung mga bakal na ginamit dito. Paano na kaya kung ito ay sakaling natapos, hindi man nangyari yung aksidente na ito at ito ay nasimulan ng i-open, nasimulan na itong buksan para sa mga empleyado at nangyari yung nasabing aksidente, tila malaking trahedya ang kasasapitan nito. Una nang nagtungo si Public Works and Highways Secretary Rogelio Singson sa lugar upang personal na magsagawa ng investigasyon. Hindi man kasi ito proyekto ng kagawaran, nais pa din nilang matiyak na bawat itinatayong infrastruktura ay sumusunod sa batas at ligtas. Hindi po yung proyekto ng DPWH, pero nag-convince si Governor Alvarado ng investigating committee at tinas ang isa sa DPWH na member. Ipapatigil naman ng pamahalaang panlalawigan ang mga proyektong konstruksyon ng nasabing kontraktor. But definitely, sa lalawigan ng Bulacan, pahihintuin natin yan. At hindi po pwede yung ganong dinadaya ang istruktura. Mula sa Bulacan, para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburon.